Inilabas na ng Korte Suprema ang listahan ng mga pumasa sa 2024 bar examination sa bansa. Top-notch sa naturang pagsusulit ay mula sa University of the Philippines. Buong detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, alam mo hanggang sa mga oras na ito ay may mga kababayan pa rin tayo ang nagpupunta dito sa quadrangle ng Supreme Court para personal na makita ang kanilang mga pangalan sa nakalagay na LED wall dito yan sa quadrangle. Ito raw kasi ay once in a lifetime opportunity lang kaya sinasamantala na rin nila para magpa-picture kasama ang kanilang pangalan. Katunayan na nakapasa sila sa 2024 bar examinations. Nabalot ng hiyawan at iyakan ang quadrangle ng Korte Suprema sa Maynila matapos ilabas ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa 2024 bar examinations. Isa sa kanila si Margaret, na labis ang kasiyahan dahil makalipas ang 6 na taon sa law school, sa wakas natupad na ang pangarap niyang maging abogado. Kwento niya, hindi madali ang kanyang journey dahil sa dami ng mga kinaharap na pagsubok. I think mahirap din pumasok sa Ateneo kasi yung parents ko retired na, so ginapang namin mag-scholarship kung kaya. And ng parents ko kung anong natago nila. And then, nag-pandemic din, nagkasakit po ako ng mental disorder nung pandemic. So, matagal din po yung healing process na yon. Na-extend po ako sa school dahil dun sa sakit. And then, meron din po akong na-feel na class na hindi ko inaasang mangyayari sa akin pero nangyari. So, and finally, after 6 years, nakaabot na po tayo, dream come true na po. Si Brian, makalipas ang 3 beses na pagsubok sa bar exams, sa wakas, nakapasa na. Para po nananaginip, hindi ko talaga ma-explain. Sobra. Kwento niya, hindi siya nawala ng pag-asa na balang araw, magiging abogado rin siya. Alam ko naman kung papasa ako, hindi ko lang alam kung kailan eh. So I need to try. Hindi ko kailangan mawala ng kumpiyansa. Kailangan magpatuloy ako maniwala. Isa sa mga matyagang nag-abang ng resulta ng bar exam si Rachel, kasamang kanyang nanay na si Aling Elena. First try. Kanina talaga parang nilalaglag na kami. Opo. Anong pakiramdam, ma'am? Sobrang saya. Nakita po kung gaano hirap ng anak ko. So parang ako na rin yung nahihirapan. Sabi ko pa nga noon, anak baka magkakasakit ka na yan, hindi ka na magiging abogada sa sobrang stress. Sabi ko gano'n, matulog ka naman kasi lagi na po madaling araw. Opo. So parang ako po yung nahihirapan noon eh. Pero mas sulit naman po, masaya. Si John Arthur naman hindi pa rin makapaniwalang nakapasa. Plano niyang mag-apply sa Public Attorney's Office. Hanggang ngayon po pinaprocess ko pa po kasi matagal po talaga ako mag-process. Pinaprocess ko pa yung nangyayari. Siguro mamaya pa po ako. Ayun nga po, ang plano ko po is mag-apply po sa Public Attorney's Office po para makapag-represent po ng mga litigante. So, parang nagalingan din po ako dun sa abogado po na nag-appear sa korte namin. Kaya ayun, parang rin po. Tsaka nakita ko rin po yung mga condition ng mga akusado po. Kaya ayun po, gusto ko po silang matulungan po. Kabilang sila sa 3,962 examinees na nakapasa mula sa higit 10,000 nag-take ng bar exams ngayong taon. Nanguna sa 2024 bar exam si Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines. Ayon kay 2024 bar chairperson Supreme Court Justice Mario Lopez, halos 1,000 ang nadagdag sa 3,000 lang sana na listahan ng mga nakapasa matapos nilang ibaba sa 74% ang passing grade. Ang original na rekomendasyon ni Lopez ay 75% sana. Pero matapos ang deliberasyon ng mga maestrado ng Korte Suprema, napagkasundo ang ibaba ito. The justices would like to have more lawyers. Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers, but they want more lawyers. And there are several reasons why we need more lawyers. And of course, one of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Not in Metro Manila, because I believe in Metro Manila we have enough, but in the provinces we may not have enough lawyers. Sa kabila nito, binigyan din ni Lopez na hindi naman ito makakaapekto sa kalidad ng mga abogado. For all you know, itong bar exam is not a perfect gauge of knowledgeability and skill
of a lawyer to be. For all you know, meron dyan na pasangawa, palakol, sa in vernacular na sinabi, palakol lang ang grade niya. But after the bar, since they have the potential, they were able to overcome this disadvantage that they have a lower grade. And they flourish. Itinakda naman ng Korte Suprema sa Enero 24 ng susunod na taon ang oath-taking at ng mga bagong abogado at ang paglagda nila sa Roll of Attorneys. Balik sa inyo dyan, Ali. Mads, congratulations sa lahat ng nakapasa ng 2024 bar exams. Pero yung mga malulungkot ngayon na who did not make the cut, no, at hindi na ipasa. Ano ba yan? Ilang beses mo ba maaring mag-take ulit ng bar exams? Ali, sa pagkakaalam ko hanggang 5 beses at pagkatapos kailangan mag-take ng refresher at pagkatapos pwede ka ulit mag-try na mag-take ng bar examination. Oo, no? Parang dati yung 5-strike rule, pero parang I think, if I'm not mistaken, 3, pero kung kunwari binagsak mo ng 3 beses, kailangan meron ng requirement na kumuha ka ulit ng review classes at maipasa mo yon. So, etong ating mga yung mga hindi nakapasa ngayong taon, better luck next time. Pero huwag kayong susuko. Mads, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.